Ako si Moymoy. Nais ko lang ibahagi ang aking kwentong katatakutan na naranasan ko mismo nung ako'y bata pa. Ako'y 17 anyos nung nangyari ito. Ngayon naman ay nasa edad 26 na ako. Halos magsasampung taon nang nakalipas. Ngunit tandang-tanda ko pa din ang nangyari noong mga panahon na iyon. Siguro naman ay naranasan ninyong makitulog sa bahay ng mga inyong mga lola at lolo nung mga bata pa kayo. Sa akin, tuwing magbabakasyon at walang pasok, ay pinapadala ko ng aking mga magulang sa aking lola para doon ako'y magbakasyon at para makasama ko din ang aking lola at iba pa naming mga kamag-anak. Habang kami ay pabiyahe at papunta sa probinsya ng aking lola sa Isabela, ay iniisip ko ng mga pwede kong gawin habang bakasyon. Halos 2 buwan din kasi akong maninirahan doon. 2 buwan ko din makakasama ang aking lola at mga pinsan. Tanda ko pa noon, tuwing magbabakasyon ako sa kanila, ay maghapon kaming maglalaro. Noong huling bakasyon ko sa kanila, ay meron ng kakaibang nangyari sa akin. Kaya naman noong nasa biyahe pa lang kami, ay bigla na lamang akong nalungkot dahil naalala ko ito. Noong huling bakasyon ko sa kanila, ay may naririnig akong yapak ng mga paa tuwing ako'y nasa ground floor ng kanilang bahay. 2 palapag ang kanilang bahay. Kahoy lamang ang flooring ng second floor nila. Kaya tuwing may naglalakad, ay maririnig mo sa ibaba. Meron din pagkakataon na kusang bumubukas ang electric fan. Sinubukan kong ikwento sa kanila ito. Ngunit sabi nila ay may nagpaparamdam nga daw doon at bihira lang din naman daw. Payo pa nila sa akin ay wag ko na lamang daw pansinin. 4:00 ng hapon nang dumating kami sa bahay ng aking lola. Naghanda siya ng aming merienda at hapunan. Andun din ang aking mga pinsan na naghihintay sa akin. Yakapan, kumustahan, at galak na salubong ang binigay nila sa akin. Kumusta ka naman, apo? Kumusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman po, lola. Ito po, malapit na din po akong mag-college. Mabuti naman kung ganun. May napili ka na bang kurso na kukunin mo? Meron po akong 2 pinagpipilian, lola. It's either IT po or computer science. Alin po sa 2 yan? Maya-maya pa, ay biglang sumingit ang aking pinsan na si Luis. Naku lola, baka nang chichiks lang yan si Muymoy sa eskwelahan. Pabirong sabi ni Luis. Ikaw talaga Luis, hindi focus muna sa pag-aaral. Pero pwede rin naman paminsan-minsan. Sayang naman ang gandang lalaki mo kung di mo susulitin. Ikaw talaga Luis, tinuturuan mo pa ng magawain mo itong pinsan mo. Basta mag-aaral ka ng mabuti Moymoy. Madali na yung mga babae pagkatapos mo. O siya, iakyat mo na itong mga gamit mo sa taas para maiayos mo na at makapagpahinga ka na maya-maya. Opo, Lola. Papatulong na lang po ako kay Luis magtaas ng gamit pagkakain po namin. Kumain kami nila Luis at tuloy pa din ang kwentuhan. Nabanggit pa nito na marami na daw nagbago at pinagawa sa bahay ni Lola. Meron ng mga konkretong pader sa baba, ngunit hindi pa tapos. Puno pa rin ito ng kahoy at mistulang bahay matanda pa rin ang dating. Pagkatapos namin kumain, ay tinulungan na ako ni Luis magakyat ng aking mga gamit. Habang ako'y nagpapahinga, ako'y nakatulog. Maya-maya pa, ay bigla akong nagising. Madilim ang paligid, ngunit rinig ko ang tunog ng electric fan na unti-unti itong lumalakas. Tila may pumipindot dito para ito'y lumakas. Nilakasan ko lamang ang aking pandinig at maya-maya pa ay tumigil ito sa pag-andar. Dahil mainit ng mga panahon na iyon, ay hindi din ako nakatiis at chinek ko ito. Pagtingin ko sa electric fan, ay nakapatay naman ito. Maayos naman itong umaandar nung binuksan ko. Simula noon, ay hindi ko na pinansin ang electric fan. Kinabukasan naman, ay maghapon kaming magkakasamahan ng aking mga pinsan. Nagpunta at naglibot kami sa maraming pasyalan sa kanilang probinsya. Lumipas ang maghapon at sumapit ang gabi. Inabot na kami ng hating gabi kasi naglaro pa kami ng baraha. Nagpaalam ng aking mga pinsan sa akin. O siya Moymoy, mauna na kami ha. Bukas na lang ulit. Isarado mo palang bintana bago ka umakyat. Ikaw din.
bahala ka. Baka may pumasok na multo dyan. Panakot at pabiro nitong sabi sa akin. Tatakutin mo pa ako. O siya bukas na lang. At nang makapagpahinga na din kayo. Salamat sa pagpasyal sa akin kanina ha. Talagang na-enjoy ko yon. Hinatid ko sila sa labas. Habang tinatanaw ko sila, ay may napansin akong babaeng nakatayo at nakatanaw sa akin. Nakakulay puti ito at mahabang buhok. Hindi ko ito binigyan ng pansin, ngunit kinilabutan ako sa aking nakita. Kaya dali-dali akong pumasok sa bahay. Tinignan ko din ang aking lola sa itaas. Natutulog na siya. Ngunit ako naman ay hindi madapuan ng antok. Kaya bumaba ako sa sala upang manood ng telebisyon. Habang nanonood ako, ay umaagaw ng pansin sa aking paningin ang bukas sa bintana. Naalala ko ang biro ng aking pinsan na baka may pumasok na multo dito. Habang ako'y nanonood, ay nasusulyap ako sa bintana. Dahil madilim, ay hindi mo maaaninaw gaano kung anong nasa labas. Ngunit nagulat ako sa aking nakita. Ang babaeng nakita kong nakaputi sa labas ay nakita ko din sa bintana. Nakatingin ito sa akin. Walang imik at galaw. Nakatingin lamang ito sa akin. Hindi ko alam ang aking gagawin. Inaninag ko pa itong mabuti at baka namamalikmata lamang ako dahil madilim. Ngunit habang papalapit ako sa bintana, ay palinaw ng palinaw ang aking nakikita. Hanggang sa naaninag ko na ito ng husto. Isang babaeng nakakulay puti at mahabang buhok ang nakatingin sa akin. Dali-dali akong nagtatakbo sa taas. Hindi ko na ginising ang aking lola dahil maaabala pa siya sa kanyang pagtulog. Hindi na ako lumabas sa kwarto ko noong gabing iyon. Ramdam ko din ang yapak ng mga paa na pabalik-balik sa tapat ng pintuan ng aking kwarto. Tila gusto nitong pumasok. Lumipas ang magdamag ay hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Kaagad ko naman itong kuwinento sa aking lola. Laking gulat ko noong sinabi niya sa akin na wag daw akong matakot dahil ito raw'y matagal nang nagpaparamdam sa bahay na ito. Banggit pa niya na ang matandang iyon daw ang tunay na may nagmamay-ari ng bahay na tinutuluyan namin ngayon. Namatay daw ito noong taong 1910. Lumalabas na kamag-anak namin ang espiritong nagpaparamdam sa bahay na iyon. Kinuwento din sa akin ng aking mga pinsan na maski sila rin ay naranasan nilang paramdam ng matandang babae na iyon at mas malala pa ang naranasan nila kaysa sa akin. Kwento ng isa kong pinsang babae na si Krisha ay noong natulog raw siya sa bahay ng aming lola ay nagising at pagdilat niya ay naumang ang mukha ng babaeng matanda sa kanyang mukha. Ikinuwento niya pa ang itsura nito at tugma naman ito sa itsurang nakita ko sa babaeng matanda. Simula raw noon ay hindi na siya natulog sa bahay ng aming lola. Kaya naman pala tuwing inaaya ko silang matutulog dito, ay ayaw nila ditong matulog. Naiintindihan ko ang takot na nararamdaman nila sa bahay na ito. Malaki din ang aking paghanga sa aking lola dahil hindi siya natatakot dito. Sabi pa niya ay parte na ito ng kanyang buhay at nasanay na lang din siya sa mga paramdam ng matandang babae. Marami pang kwentong aking mga pinsan tungkol dito. Isa-isa nilang kwento ang karanasan nila sa matandang babae na ito. Pero ang pinakatumatak sa aking isip ay ang kwento ni Christian. Noong bata pa raw siya, ay tinatawag siya ng matandang iyon at inaaya na sumama sa kanya. May mga pagkakataon daw na muntik na siyang sumama sa matandang iyon dahil siya'y bata pa. Wala pa siyang kaalam-alam sa nangyayari noong mga panahon na iyon. Sinusundan din daw siya ng matanda kahit saan siya magpunta. May isang beses pa raw, habang siya'y naliligo sa banyo, ay nakita niya itong nakatayo sa likod ng pintuan. Nakangiti at inaaya siya na magbihis na at sumama na ito sa kanya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kay Christian kung bakit siya inaaya ng matanda. Hindi rin niya alam ang pangalan nito. Unang beses niya rin daw binahagi sa amin ang kwento na ito dahil ayaw niyang may matakot pa sa mga kasamahan niya sa bahay. Maikli lamang aking kwento, ngunit sariwa pa rin sa akin isipan kung anong nangyari noong mga panahon na iyon. Hanggang dito na lamang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng makikinig sa aking kwento na ito.